You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Welcome mga katitos, mga katitas. So for today's video, gagawa po tayo ng Indian samosa or vegetable samosa. Ang kailangan po natin sa paggawa ng vegetable samosa ay boiled potato. So wala po tayong sukat-sukat, tansyahan lang kung gaano karami yung gagawin ko. So pagkatapos ko nga na-boil na yung potato, kinat ko ng cubes and then iminash ko ng konti. And kailangan natin ay igisa ang ginger, chopped ginger, curry leaves, chili, coriander powder, cumin seeds, salt, oil, chunky chat masala, optional, and you need some garam masala and amchur powder. So ayan guys, ginisa ko na yung cumin seeds para yung kanyang aroma ay lumabas. And then the next ay igigisa natin yung ginger at yung ating curry leaves. Pagkatapos ng ating curry leaves, you can put the chili. So, gisa-gisa lang natin, and then yung ating coriander powder. On this time, you can also add na yung inyong mixed vegetables para fully incorporated lahat ng flavor. And then, pagkatapos natin ilagay yung ating mixed vegetables, na kasama ay carrots, corn, green peas, or kung gusto niyo ng beans, maglagay, nasa sa inyo yan. Lagay na natin yung ating mashed potato. And then, pwede na natin ihalo yung ating chunky chat masala, salt, and hindi ko na videohan yung paglagay ko ng garam masala at saka ng amchur. So, ilagay nyo na rin dito guys. And then, hayaan nyo lang siyang maluto. Hayaan nyo lang siyang fully incorporated lahat ng flavor. And then, tikman nyo kung okay na. Ang hinahanap nating lasa dito ay yung salt, yung chili, at saka yung mga spices. Kung okay na sa inyo, hindi siya kung gusto nyo masyadong maraming spices o matapang yung spices, you can add more. It depends on your choices kung anong klase ng lasa ang gusto nyo ma-achieve sa ating filling for the samosa. So guys, pagkatapos nating ready yung ating filling for the samosa, just set it aside and let it cool down. So ngayon naman ang ginagawa natin is yung dough or yung pastry dough na pambalot sa ating samosa. So I need here is plain flour, ajwain seed, salt, and oil, plus water. So guys, as you can see, unti-unti kong nilalagay yung water kasi ayoko maging very soft yung aking dough or pastry. So, pati yung oil, nagdadagdag ako at kailangan kong makuha yung tamang consistency. Ayoko na uli kasing magdagdag pa ng flour. Kaya, pagka gumagawa ako ng dough, even the chapati dough, unti-unti akong maglagay ng tubig. So, once again, hindi ako nagsusukat. Wala akong right measurement kung paano gaano karami yung flour, gaano karami yung tubig, gaano karami yung salt and oil. It depends guys kung gaano karami rin yung aking gagawin. So this time, ang gagawin ko is medyo madami dahil pang handa nga ito dito sa aming darating na prayer for the September 8. So ayan guys, so kailangan ko na siyang i-transfer at masahin yung ating dough. At
kailangan ko siyang i-knead or imasa ng 15 minutes. So, very particular, 15 minutes mo kailangan talagang masahin itong harina na to para mas lalong gumanda yung iyong pambalot na dough sa ating samosa. So guys, 15 minutes remember, walang shortcut. So guys, after 15 minutes of intense labor ng pagmamasa dito sa ating dough, so ayan po yung kailangan yung consistency, nabubulol pa, na kailangan ma-achieve. Kailangan wala nang dumidikit na harina or dough dito sa inyong kamay. At pagkatapos, just make it like a round ball and then put it back dun sa inyong utensils and then cover it with damp cloth or wet cloth para hindi siya ma-dry, and then put some plate on top of it. And rested for about 15 minutes more. 10 to 15 minutes. So guys, naghugas po ako ng kamay bago ko imasa yung ating harina. Baka yung iba magsabi, oy, bakit hindi ka naka-gloves? Panghanda yan. So guys, malinis po yung pagkakagawa ko niyan kasi ilang beses ako naghuhugas ng kamay pagka gumagawa ng mga ganitong klaseng pagkain kasi malagkit sa kamay magmasa at maraming mga dumidikit na kung ano-ano sa kamay mo. So hugas ako ng hugas ng kamay dito. So ayan guys, na-rest ko na yung ating dough. Kailangan na natin balutin ang ating samosa. So gagawa lang tayo ng isang maliit na circle, siguro kasing laki ng platito. And then pagkatapos nyo na masa, ang thickness niya, kung gusto niyo na makapal na balot ng samosa, it's up to you. Pero sa akin, ayoko na masyadong makapal kasi kailangan kong para mas madali siyang iprito. And then, bite size lang yung aming ginagawa. So, ayan, hinati ko sa kalahati yung ating dough. And then, I made it like a cone, yung kalahati. And then, I put the filling and make sure na pagka sinilled nyo yung pinakadulo ng ating samosa, lagyan nyo ng konting tubig, and then para mag-sealed properly, make sure na walang nakaangat, make sure na naka-sealed, properly sealed in both sides. And then, kailangan nyo ng tray na may harina, and then put it there, and then same procedure again, continue the same procedure hanggang sa matapos kayo sa inyong lahat na gagawin. So, ganyan lang kadaling gumawa ng samosa. So pagkatapos nyo nang mabalot ang ating mga samosa ay, kasi itong ginagawa ko is ihahanda pa namin sa Sunday. So I made it like 1 week ahead of time. So ang gagawin ko is ipapry ko ng konti yung samosa pagkatapos kong magawa lahat. And then pagka na-fry ko lang ng konti, hindi siya fully fried, ay hahanguin ko, i-drain ko, and then I let it cool down sa isa tissue paper. At pagkatapos nun, pwede ko na siyang i-freezer. Hindi ko siya pwedeng i-freezer nang hindi ko na half-fried kasi madideform yung kanyang shape pagka i-freezer nyo nang hindi siya na half-fried. So, kailangan nyo talagang i-half-fried kung i-stock nyo sa freezer. Ngayon, kung kakainin nyo naman na on that same day, hindi nyo na kailangan i-half fry, just straight ahead, fry it. And make sure na hindi masyadong mainit na mainit o malakas na malakas yung apoy nyo pagka nagpa-fry kayo. Siguro yung unang lagay nyo ng samosa sa mantika, ayun, mainit. And then, pag nakita nyo nang nagta-turn na ng konti yung kulay niya into slightly brown, put it into medium fire yung inyong kalan para hindi siya masunog o mabigla sa pagkakaprito. So guys, napakadami kong nagawa dito na samosa. I think 180 pieces or 160 pieces yung aking nagawa na samosa. Kasi 2 consecutive Sunday ang aming pa-prayer na gagawin this year. So, kailangan ko ng medyo marami-raming quantity. So, the whole day I was making samosa.
So, yan guys, ganyan yung pag-half fry ha. Ganyan lang yung kulay. And then, sinalin ko lang sa strainer and then I let it cool down. So, si Lola, sabi niya, nagtatanong siya palagi, na-fry ko na raw ba yung samosa? Na-fry ko na raw ba yung samosa? Sabi ko, hindi pa. Bakit? I have a feeling na gusto niyang tikman kung pasado sa lasa niya. So, sabi ko sa kanya, sige, pag lunch mo na, I'll make sure na meron kang samosa. So, ayan guys. So, ayan yung pagkaka-fry ko ng samosa. See, hindi siya sunog at hindi talaga kalakasan masyado yung apoy. Once na nag-turn na siya ng slightly brown, put it into medium fire. So, yun lang guys. I hope you enjoy our vlog or ganap for today. So, once again, salamat sa lahat ng support. Until next time, please do continue support our channel, Tita Owel, and share, like, and leave some comments. So, ayan po ang finished product. Enjoy and have fun. Bye-bye mga katitos, mga katitas!